Sir ba, sa atin ba na ang 18 Marines sa fake BRC ni Erich? Ang balita ko po, humihingi sila ng gabay kay ano, kay Cayetano. Eh, ngayon pong nagbigay na po ng gabay si Cayetano, sinabihan po sila na yang magaganap sa Lunes ay walang basbas ng Senate President, walang basbas ni Pia Cayetano at ni Marcoleta, malamang hindi na sila umattend. Kasi yun yung pronouncement ni ano, ni Mike Defensor, eh. Nung tinanong sila, atin ba sila yung 18 Marines, atin ba sa pinatawag ni Erich. Sabi nila, hihingi kami ng gabay kay, Senate President Cayetano. Likes-likes lang po. Buddy buds, kumusta si Jinggoy, online na ba? Wala, hindi nga sila pumayag, na mag-online si Jinggoy. Yung tapang ni Erich kapag sumipa yung tama ng robas. Mahirap po yun 'no, yung ganyan na ugali. Kumbaga, dalawa lang yan, yung tapang-tapangan na hanggang salita lang at tsaka paano kung totohanin, o 'di nagkaletse-letse na tayo sa Senado natin. Watching from Singapore si Annalyn. Boss, palagay ko bukas walang BRC, may plan si Marcoleta. Vote Lene Robredo for president. Ready na yung popcorn bukas, baka di lang kwelyuhan magaganap, baka pati sapakan. Ready mo na mukha mo, Erwin, yari. Kuya Bats, pa-topic din yung dismissal case of Sandigan Bayan at about the Marcos wealth, billions of dollars overseas investment. Masyadong tahimik ang lahat. Oo nga, pati ako tahimik. Kasi ang sarap subaybayan nitong ano, nangyari. Huwag kayong mag-alala, ita-topic din natin 'yan. Buti pa naalala mo. Nakakalimutan ko kasi nakasubaybay tayo dito sa nagaganap sa Senado, eh. Boss Badong, nung roll call sila, 24 na senators ang tinawag, meaning 24 senators pa rin sila. Ayun na nga po, kailan po ba naging 22 ang senador? May nag-declare po ba na 22 ang senador? Wala naman, eh. Kaya po 'yan, pilit na pilit po, pilit na pilit po. Puwede po silang maging majority, walang problema kasi 22 sila, pero hindi po nila puwedeng palitan yung Senate President at Senate pro tempore. Ah, anong nag-roll call? Sir Bas, ano kaya plano nila, bakit daming barbed wire na naka-ready sa harapan ng Senado? Panic sila sa mga supporter ng DDS. Tulfo Brothers Magna. Watching you from Las Vegas, si Erich hinahanap ng US Army dahil sa fake na birth certificate, yung OGAG. Tinodo na talaga ni Erwin Tulfo bilang Mangkanor ng Pilipinas, Doc Buds. Robos lang sa kalam. Subukan ko kaya mag-robos. Kaya lang may sakit ako sa puso, hindi ba masama yan sa may sakit sa puso? Mister Batong, itapik mo din yung kay Teacher Mark, may nabuntis pala na 16 years old, nabuntis na 13 years na yung bata, paldo-paldo daw yung nanay kaya hindi nagreklamo. May mga picture na ebidensya, Erwin S. Erwin S. Hindi ko po, sino po yung nakabuntis? Si Teacher Mark? Grabe ka naman, Teacher Mark, kahit hindi kita kilala. Ba't ko na may alam niyo po, eto totoo, bakit ko po 'yan ita-topic? Una, hindi ko kilala kung sino 'yang Teacher Mark na 'yan. Ikalawa, paano ko ita-topic 'yan, ire-research ko pa siya kung sinong tao 'yan? Mga sikat lang po, pasisikatin niyo lang, idol niyo lang yata 'yan. Wag pong gano'n, wag niyo pong gawing ano 'to, siyempre hindi po lahat ng tao na may kaso,
Ano, sino po ba 'yan, 'di ba? Ano po ba 'yan? Hindi po tayo rito Rapi Tulfo, eh, hindi po tayo Rapi Tulfo in action dito, na kung sino po yung gusto niyo. Ah, Namimili po tayo kasi karaniwan hindi po natin alam ang buhay ng mga tao na 'yan, bakit ko naman ita-topic 'yan, ano ba 'yan? Dun niyo na lang po isumbong sa mga Tulfo o kaya kay Matubang o kung sino pa man yung mga kalamakagago na lang 'yan. Hindi po sa'kin 'yan, hindi ko po kilala 'yan. Sikat pala, eh, hindi ko naman alam niyo po kahit po sikat sila na vlogger, hindi po ako mahilig magpapatol sa mga vlogger. Ang akin po ay, mga pulitiko, national level lang tayo, hindi po ako wala po akong interes sa mga nagaganap po sa mga vlogger. Hindi po ganyan yung topic natin, pulitika po tayo. Paminsan-minsan artista, at least yung artista lahat kayo kilala niyo si Vice Ganda. Lintik na yan 'pag tinapik ko pa yan papakilala ko pa yan kung sino yan lintik na yan. Wag niyo na po sa iba niyo na lang po idulog yung mga ganyan. Hindi hindi po ako karapat-dapat diyan sa mga ganyan. Serbat si Erwin yung nakabuntis ng 16 years old at yung bata 13 years old na. 'Di ba sabi naman ng ang kay Erwin Tulfo na apat na babae, 10 anak. Bakit ko naman tutukuyin pa isa-isa yan? Hindi pa ba sapat sa inyo na, may 4 na babae, 10 ang anak? Kinakailangan pa ba nating kalkalin? Sabi ko nga po sa inyo, yung mga bata po, wala pong kinalaman yan. Bakit mo i-expose yung mga babae at tsaka mga anak? Ano po ang kasalanan ng mga anak? 'Di po nila kasalanan yan. Kahit po nung panahon na ano, binabanatan natin si Arnold Clavio, hindi po natin dinamay yung mga anak, yung mga ano, hindi po. Wala pong wala po akong pakialam diyan na kikilalanin pa natin yung mga nabuntis 'no. Sobra naman, kawawa naman yung pamilya, 'di ba? Kawawa naman yung anak tsaka yung gusto niyo pa kilalanin pa natin yung 13 anyos na anak, hindi naman po kasalanan nung anak yun, eh. Alam niyo yung trauma na ibibigay nun sa bata. Hindi po ako for content na ganyan. For content po ako ng mga ang matatamaan yung mga pulitiko, pero yung mga pamilya nila, yung mga anak nila na wala namang kinalaman, bakit niyo naman kakalkalin yung mga buhay? Pabayaan niyo na nga yan sa mga ganyang vlogger, para meron naman silang pinag-uusapan. Kasi kawawa naman sila, hindi nila kayang mag-discuss ng mga matitinong diskurso. Hindi nila kayang, makipagbatuhan ng mga argumento sa mga totoong matatalinong tao. Tama nga 'yan. 'Yan po ang ilantad nila yung mga 'di ba? O 'di may hanapbuhay sila. 'Di hindi ko pa sila inaagawan ng audience kasi may mga audience po na ganyan yung ano, eh, may mga audience po na ganyan yung gusto, eh, 'di ba? Oo, 4 na babae at 10 anak ang dahilan ng isang box na robas. The acting secretary, the in temporary absence of incapacity of secretary, the deputy secretary for legislation shall act as such with all the powers. Oo. Ah, kaya ayan po, totoo, applied po sa lahat 'yan, acting mayor, acting senate president, puwede lang po 'yan, acting president. Nagkakaroon po ng mga acting kung wala po yung may katawan. Halimbawa, wala po si mayor, may acting mayor ka. Dahil si mayor umattend ng seminar, 'di ba?
O hindi po puwedeng walang mayor of the day. Lagi pong merong acting mayor. Kahit nga sa eskuwelahan, meron kaming tinatawag na OIC. Kasi hindi mo po alam kung ano mangyayari sa school, Halimbawa, meron meron yung principal merong in-attend-nan na seminar sa Baguio, 3 araw. Meron po siyang itatalaga na OIC. Kasi karamihan po ng principal walang assistant principal. So magtatalaga siya ng OIC, acting principal 'yun. Eh, okey po, hindi okey, masyado kayong, partikular, Yung OIC po at acting pareho lang din po 'yun. Ang pagkakaiba lang yung OIC, halos pareho lang po 'yun. Depende lang po sa paggamit kung saan mas maganda. Halimbawa, puwede bang sabihin OIC Senate President, 'di ba hindi naman. Oh, acting, Senate President, hindi rin po pupuwede na may existing Senate President, kaya ka magkakaroon ng acting. Kaya palpak po talaga 'yun. Ang katotohanan ng kakampi natin ay sobra hindi ka po pabor sa sinabi ng INC na hindi sila support hanggang sa mga kaapu-apuhan ng bad politicians, lalo na yung pabor sa impeach kay VP Sara. Kailan ko po hindi ko maintindihan kung papaano mo naipasok. Mia Rose, eto tanong niya, "Ay so Brad, hindi ka pabor sa sinabi ng INC na hindi support hanggang sa mga kaapu-apuhan ng mga bad politicians, lalo na yung pabor sa pag-impeach kay VP Sara?" Una, hindi ko alam na sinabi yan ng INC. Ikalawa, kailan ko po sinabi na hindi ako pabor na hindi ko na hindi ko po ako po, naniniwala po ko sinabi man ng INC yan o hindi, na lahat po ng papabor sa impeachment ni VP Sara hindi namin susuportahan. Hindi ko po susuportahan, hindi po susuportahan ang kulto ni Digong. Kahit sinabi yan ng INC o hindi, hindi po ako nakabatay. Una, hindi po ako INC. Kung pareho po kami ng INC ng pananaw, matutuwa po ako dahil milyon ng INC. Bakit ko naman kokontrahin yung INC kung pareho po kami? Ang point ko po, wala po akong sinasabi kahit kailan na susuportahan ko yung mga sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Kinukundina nga namin yung mga sumuporta sa impeachment ni VP Sara, bakit naman namin 'wag niyo po akong bigyan ng hindi ko sinabi. Wala akong sinabi kahit kailan, regardless ng INC o hindi. Wala po akong sinabi na susuportahan ko pa rin kahit impeach niya si VP Sara, in-impeach nila. In-impeach na nga nila si VP Sara, susuportahan ko pa rin? Ano namang klaseng saan niyo naman nakuha yan? Mia Rose, saan mo nakuha yan na may sinabi kong ganyan? Parang Arnold Clavio din si Tulfo. Naringgan mo ba ako niyan? Na sinabi ko na susuportahan ko kahit na sinuportahan nila yung impeachment ni VP Sara. Lahat ng susuporta sa impeachment ni VP Sara, zero na sa'min. Eto nga, bumaliktad lang, zero na sa'min si Chis, eh. Malamang yan sumuporta yan kay VP Sara. Ah, puro ka fake news, bulok kang aratilis, walang ano po yung pinake news ko, Luis Mateo? Walang mga generalization. Magbigay ka ng isang pinake news ko. Sigurado ako sa inyo wala akong pini-fake news, kasi hindi po ako nagbabalita. Magkakaroon lang po ng fake news ganito, ang mga may fake news lang po kung sa kanila galing yung balita. Halimbawa, galing po sa aking source. Putya lahat ng balita ko galing sa mainstream media, eh.
Paano ako nagiging fake news? Magbigay ka lang ng isa, titigilan ko na pagba-vlog. Magbigay ka lang ng isang fake news ko, lahat huli na nga ako sa balita, fake news pa. Ang may tendency lang po na ma-fake news yung nakikipag-unahan sa balita. Ako po, hindi po ako nakikipag-unahan sa balita. Doc Bads, anong masasabi mo sa sinabi ni Sherwin na kinikilig siya kay Risa? 'Di papayag niyan si Kiko, sana all. Hindi, kinikilig siya na tinatambal siya kay Risa. Ibig sabihin kinikilig siya dahil, ah, yung kumbaga kino-consider siya na patakbuhin bilang presidente. Kaso sabi ng mga dilawan, hindi si Risa ang pambato namin, si Mama Leni, si Mama Leni, tanga, lol. Wag mong pansinin yan si Luis, nakatanggap din ng maleta yan. Hindi, hindi po pupuwedeng hindi sila pansinin. Sinasagot lang po natin, magbigay kayo ng isang fake news na galing sa'kin. Sir Baz, ano yung nasa batas ang pag-walkout o adjourn ng 3 days? Hindi ko maintindihan yung ano yung tanong mo, nasa batas, ano yung ano yung nasa batas ang pag-walkout o adjourn ng 3 days? Hindi ko maintindihan, eh. Puwede bang mag-walkout? Puwede, nag-walkout sila, 'di ba? Puwede bang ah, mag-adjourn ng 3 days? Puwede po, kahit na ilang buwan puwedeng mag-adjourn. Buwan nga 'pag nag-a-adjourn. 'Pag bakasyon na nila nag-a-adjourn sila. 'Di ko maintindihan talaga yung mga tanong. Pasimplehin niyo lang po. Direktahan niyo na kasi, direct to the point na tayo, 'wag na kayong magpaligoy-ligoy na, nauunawaan ko naman yung gusto niyong palabasin, eh. Kaya lang mahirap sagutin 'yan kasi hindi ko alam yung punto niyo. Daming senador ang nauugnay kay Risa Doc Buds, nakakabahala. Sino naman senador ang nauugnay kay Risa? Sir Buds, kakawa ang mga employee ng Senate na ate kung sino ang legit at fake. Kaya nga, dapat maging maingat yung mga katulad ni Tulfo na mahina ang utak. Opo, mahina utak mo. Bakit mo pagagalitan yung usaa, eh, sumusunod lang sila sa Senate President? Hindi po ba kahinaan ng utak 'yan? Kasi nga putol-putol yung thought, eh. Gandang gabi, Boss Buds. Ano na ang aabangan bukas sa Senado? Ang aabangan bukas sa Senado, definitely hindi po atin yung 18 Marines. Ang aabangan sa Senado, 'pag convince si Tulfo, ano ang gagawin ni Cayetano? Kasi siya yung Senate President, eh, 'di ba? Anong legal na hakbang niya? Mahilig sa legal 'yan si Cayetano, eh. Si Cayetano, ille-legal niya 'yan 'pag merong siya nakitang mali na ginawa itong, 12. Huwag niyong sabihin 'di pa 'yan, gandang